kung ikaw ay nasa jungle survival or even sa normal situation, yung bukas na sugat o open wounds. Of course, kung meron kang access sa medical facilities o hospital, madali kang tumakbo, o kung meron kang mga gamot sa bahay, kung hindi naman malubha yung bukas na sugat mo, pwede mong gamitin yung mga gamot sa bahay. Pero kung nasa bundok ka at wala kang mga dalang gamot, kailangan malaman mo itong 10 na Philippine tree at Philippine plants na ito na tested and proven through research and practice na effective sa paggamot ng mga bukas na sugat o open wounds. Maliit man na hiwa ito o gasgas lang, pero maaring magkaroon to ng malaking pinsala dahil maaring madaling kapitan ito ng impeksyon, pananakit, at of course pagkaantala ng paggaling. So, ang 10 na Philippine tree at Philippine plants na ito ay maaari mong gamitin upang ihinto ang pagdurugo ng open na sugat, maiwasan ang impeksyon, mabawasan ang pamamaga, at of course, para patuloy-tuloy na mag-grow ulit ang tissue ng balat. So, number 1 dito, sa 10 na ito ay ang alagaw. Alphabetical order actually itong ginagawa ko. So, kung anong available sa location nyo, yun ang gamitin nyo. So, alagaw. So, Tagalog, adyo ito. Sa Bisaya, argaw, abgaw, o salyargaw. Sa Ibanag, lasi. At sa Ilocano, ang tawag dito sa alagaw ay anubran. Pakuluan mo ang dahon nito. Pakuluan mo yung dahon. And then, ilapat mo sa bukas na sugat. Yun ang maaari makagamot ng open wounds mo. Ito ang alargaw. And interestingly, ang pinakuloang dahon din ng alargaw ay nakakagamot din ng mga garapata at pulgas. Yan. Garapata at pulgas. Itong alagaw, ito yung isa sa mga unique properties niya. Number 2, ampalaya. Ampalaya. Apalya sa Kapampangan, sa Ibanag, apape. Sa Itneg, ang tawag dito ay apapot. Sa English, bitter gourd o bitter melon. Sa Ilocano, parya, ang tawag sa ampalaya. Dikdikin mo ang dahon ng ampalaya. Dikdikin mo yung dahon niya. Huwag mong i-boil. Dikdikin mo at ilagay sa bukas na mga sugat. Ito yung mas pabilis itong gumaling. Pampabilis na gumaling sa mga sugat, yung dinikdik na dahon ng ampalaya. Tumutulong din ang dinikdik na dahon ng ampalaya para sa mga kondisyon ng balat tulad ng mga paso at scald. Pangatlo, avocado. Ito yung prutas na gustong-gusto natin. Sa Maranao, tinatawag ito na mukado. Magamit mo yung dahon ng avocado kung ipakulo mo. Dahil kung ipakulo mo, antiseptiko ito para sa mga bukas na sugat. Itong decoction ng avocado. Ipakulo mo yung dahon ng avocado. Bayabas. Ito, tested and proven ito. Tested and proven. Yung bayabas. So, ang bayabas, kumuha ka lang ng damo niya, dahon niya,
pakuluan mo, at ang malakulay kape na decoction na lalabas nito, ito yung gamitin mong panghugas sa mga sugat. Ay, ito nagamit ko ng bata ko. Gamit na gamit itong pinakulo na dahon, sariwang dahon ng bayabas. Pwede mo rang gamitin ang dinikdik na sariwang dahon ng bayabas. Dikdikin mo at ilapat sa sugat na open wound yung bayabas. So magamit mo siya bilang isang decoction at magamit mo siya bilang isang dinikdik na pantapal sa sugat. Number 5 ay ang botong. Botong. Tinatawag ito na balubitoon sa Bisaya. Sa Tagalog ay boton. Sa Bicol, tinatawag ito na motong-botong. Motong-botong. Maaring gamitin ang dinikdik na dahon. Hindi ito pakaluan. Dikdikin mo yung dahon at magamit mo ito sa mga paggamot sa mga bali at sugat. Itong botong. Number 6, kalantas. Kalantas. Sa Ilocano, tinatawag ito na porak o danupra. Sa Bicol, tinatawag ito na lanigda. Sa Ibanag, tinatawag ito na danigga. Kailangan mo yung balat nito para sa mga bukas na sugat. Pulbusin mo yung balat nito dahil antiseptiko ito. Antiseptiko ito para sa mga sugat. Ang antiseptic, ang ibig sabihin nito ay nililinis niya yung mga sugat. So ito yung kalantas. Kalantas. Number 7, langka. Sunugin mo ang mga dahon ng langka at ilapat sa mga sugat upang makatulong sa paggamot ng mga ito. Langka. Libas. Number 8. Libas. Sa English, ang tawag dito ay common hog plum, common hog plum o forest mango. Sa Ilocano, ang tawag dito ay lano. Sa Bicol, lubas ang tawag dito. Magamit mo itong libas, yung balat, dahon at prutas niya. Dikdikin mo yung balat, dahon at prutas at itapal mo sa mga paso at sugat. Effective din ito sa pagpigil ng mga bukas na sugat, itong libas. Libas. Ang pangsyam ay ang malatinta. Malatinta. Sa English, tinatawag ito na potato bush. Sa Bicol, matang buyod. Sa Bisaya, sungot olang. Sa Tagalog, ang tawag sa kanya ay tinatinaan. Ginagamit ang pinulbos na dahon ng malatinta para sa mga sugat at paso. Ginagamit ang mga dahon at ugat bilang isang pantapal sa paggamot ng mga bali at open na mga sugat. So pwede mong pulbusin yung dahon or pwede mo rin siyang gawing decoction, ipakulo, at pantapal sa mga bukas na sugat. At ang pang-10 ay ang pangi. Pangi o football fruit. Football fruit. Ang dinurog na sariwang dahon at mga buto ng pangi
ay maaring gamitin bilang antiseptiko o disinfectant upang linisin ang mga bukas na sugat. Mabisa kasi ito na panlaban sa insekto. Yan po ang 10 na Philippine tree at Philippine plants na maaari niyong gamitin bilang mga antiseptiko at maaring tumulong para maibsan ang isang problema na nangyayari sa atin kung nasa jungle survival tayo, yung magkaroon ng open wounds. Importanteng kaalaman ito dahil kung walang agarang first aid na available sa inyo at walang conventional na supply na medical, itong 10 na Philippine tree at Philippine plants na ito ay makatulong para maibsan at mapigil ang pagdurugo ng iyong open wounds.